Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang Kikiki, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917 810-6169. Para po sa mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode natin, pwede nyo pong i-check dyan. No? And ang ating pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa tetanus. So marami pong or kahit saan, basta may nasugat, maririnig ninyo, ay baka matetano ka, no? So pero intindihin ho nating mabuti. Ano ba yung tetanus? Kailan ho ba tayo dapat magpalagay nito? May booster dose ho ba ito? And everything. So ano ho ba yung tetanus? And paano ho ba natin malalaman kung tayo ay natetanus? Now, ang tetanus ho ay isang klase ng infection that is caused by Clostridium tetani. So, isang klase ho ito ng anaerobic bacteria. So, ibig sabihin, kaya ho nilang mabuhay kahit sa walang oxygen. Tsaka ito ho ay mga basilay, hindi ho ito cocci. Kumbaga rod shape po ito. And so, hindi ho ito virus, ito ay bacteria. Pag ito ay nakapasok sa ating katawan, nagproproduce ito ng toxin na nagkokoso ng painful muscle contraction. So, itinatawag din ho ito as lockjaw. And kadalasan po, nagkokoso ito paninigaso ng neck or cervical area. And yung mag-lock ho ang jaw muscle, making it hard to open the mouth or swallowing symptoms, pati ho yung paglunok, hirap. And alam niyo ho bang ang tetanus ay kapatid ni Botox? Kasi ho, si tetanus, Clostridium tetani. Si Botox po is Clostridium botulinum. So pareho hong strain. Para hong si Mycobacterium TB, ang kalahi niya naman ho is Mycobacterium leprae. Leprosy naman ho. So si TB at si leprosy, magkalahi po yan. So ngayon, si tetanus po at si Botox ay magkalahi din po yan. So pareho ho itong nagproproduce ng toxin. Si tetanus po, yan ang nagkokos ng lockjaw tao. And si Botox naman ho, di ba? Siya ho yung pinaparalyze niya yung muscle. Kaya ginagamit ho ito sa mga pagpapaganda ho sa muka. So kaya lang, usually pagka sobrang dami na ho ng Botox sa face, minsan ho nawawalan na ng facial expression yung muka. And pag ho natetetano ang tao, so kakaroon ho ng jaw cramping, naninigas ho yung panga. Nagkakaroon ho ng sudden involuntary muscle spasm sa stomach ho. O pati ho tiyan, nagma-muscle cramps yung tiyan. And painful muscle stiffness all over the body. Masasakit ho at naninigas yung mga muscles sa buong katawan. May problema ho sa paglunok ang pasyente. Minsan ho merong nag-seizure or convulsion. Or minsan ho may jerking motion. Halimbawa ho yung umiitsa ang kamay, umiitsa ang paa na hindi ho mapigil na may katawan. Severe headache, and also may changes ho yan sa blood pressure and sa heart rate. Now, saan ho ba nanggagaling itong tetanus?
Actually ang tetanus ay acute infection ho yan that is caused by yung spores. So may spore po yung Clostridium tetani. At itong spores na to is found everywhere in the environment, particularly in the soil. Sa lupa ho. So anything na nalaglag sa lupa, pwede hong makontaminate ng tetanus. Kahit na ho simpleng dahon o simpleng branch o tangkay ng puno na nalaglag na ho sa lupa at kayo ay natusok o itinapal ninyo yung dahon, pwede ho yung contaminated na ng tetanus. Okay. So, pwede rin hong sa ashes, intestinal tracts, and feces of animals and humans. So, syempre ho sa soil, di ba? Diyan ho ang fecal matter ng animals and also human. And sa mga surfaces ng skin, rusty stools like yung mga pako, needles, barbed wire, etc. So, in short anything na may dumi, na madumi na, pwede ho yung makapasok sa any open wound ng tao. So, yan ho ang gusto nating liwanagin na hindi lamang po sa mga may kalawang. Yun ho kasi ang often misconception ng tao. Sasabihin nila pag natusok sila ng isang bagay, ay hindi bali wala namang kalawang yung nakatusok sa akin. Hindi po. Kahit wala hong kalawang. Basta ho yan, madumi na or na-touch na ho, lalo na nalaglag na sa lupa, pwede hong may tetanus na yan. And yun nga ho no? So, may kukwento ho ako sa inyong isang pasyente namin na may breast cancer na nagpagamot ho sa amin. Actually, she is getting better. Kaya lang, along the way, nung medyo maliit na ho yung bukol sa breast, medyo na overconfident, hindi na ho bumabalik sa clinic. Akala niya magtutuloy-tuloy na yung paggaling. Syempre ho, pag in-stop mo yung treatment na hindi pa naman ho totally magaling, lalaki ho uli yun. So, hindi ko na ho alam kung anong nangyari sa kanya. Then, yung pala ho, nung lumalaki uli, nagpupunta sa albularyo. Then, umabot sa punto ho na nag-form ng pus or nag-form ng nana yung breast mass, pumutok. So, nagkaroon na ho siya ng open wound. So, may sugat na ho na naka-open. And because albularyo ho ang pinupuntahan, so pinagtatapal-tapal ho siya ng dahon-dahon doon sa open wound niya. Okay. So, pagkatapos ho nun, may isang madaling araw na nag-chat ho siya sa akin na bakit daw ho kaya parang naninigas yung kanyang panga at tumutulay daw dito sa may neck niya hanggang sa may spine niya pababa. Then sabi ko sa kanya, baka naglalakjo ka. Sabi ko, baka natetetanus ka o rabies. Sabi ko, may nakagat ka ba ng aso or pusa? Or may open wound ka ba? Ayun. Doon ko lang ho nalaman na may open wound siya. Kasi nung pupunta siya sa amin, sa clinic, wala pa ho siyang open wound. So maganda ho ang kondisyon ng breast niya, ng breast cancer niya kasi papaliit na nga ho. Now, ayun, nung na-confirm ko ho na open wound na yung breast niya at nagtatapal siya ng mga dahon-dahon, so na-confirm ko ho na it might be tetanus. So I told the patient na, sabi ko, ASAP yan, sabi ko, you need to go to the hospital now. Emergency room ka ako. Kasi naglalakjo ka na, ibig sabihin yung neurotoxin, pasok na sa brain mo. Hanggang sa, ayun, pinaliwanag ko sa kanya, but hanggang sa natapos na ho yung usapan namin, ang nangyari ho pala, hindi pa siya nakapunta sa ospital that madaling araw. Na drug pa ho ng isang araw pa. So, more than a day pa ho bago siya na-admit sa hospital. So, ang nangyari ho, di syempre it's too late, wala na ho yung pasyente. So, kaya ko ho ikunento yan sa inyo para matandaan nyo yung kwentong yan na ang ikinamatay ng pasyente, hindi ho yung breast cancer, kung hindi natetano po yung pasyente. Dahil sa pagtatapal-tapal ng kung ano hong dahon-dahon doon sa open wound ng breast cancer niya. Kaya, ang tetanus ho, hindi lamang po sa may mga kalawang, limbawa nakatapak ng barbed wire o alambre, tapos sasabihin nung layman, hindi bali, tinignan ko naman yung alambre, wala namang kalawang. Hindi ho, kahit na ho walang kalawang, pag madumi ho yan, nasa lupa, pwede hong may tetanus yan.
So pagka ho ganun, kailangan nyo hong immediately wash it with soap and water. Paduguin nyo ho hanggang sa mag-stop na ho yung bleeding. Then, punta ho kayo agad sa ospital para magpalagay ng anti-tetanus. Kaya may kalawang, kaya wala. Basta ho, may puncture wound kayo or may open wound ho kayo. Kaya ho ang open wound, tandaan nyo, kailangan ho yan tinatakpan. Hindi ho pwede yan na nakabuyang-yang. Kasi ho, pwede nga ho yung makontaminate ng tetanus. So eto naman ho, recent naman ho, yung kwento ko sa inyo, noon pa ho yun. Ngayon naman ho, may pasyente din naman kami may breast cancer. Sinabihan ko na noon ho kasi hindi pa open yung wound niya. Sabi ko, kailangan nating agapan yan ng injectable antibiotic kasi nagkakamata na so alam ko kung magnanana, so pag pasintabi ho sa nagmemerienda, pagka ganun ho ang itsura, pag pumutok ho yun, ayun na, open wound na. So hindi na ho nagbalik. So siguro after a month saka bumalik, eto na ho, umiiyak ang pasyente. Bakit? Ayun na ho, putok na. So may open wound na siya. Tapos nung tinignan ko, eto pa, wala hong takip. So, ibig sabihin, nasa bahay siya, kung naka-t-shirt lang siya or duster, nakabuyang-yang lang po yun. So, open na open. So, yung ganun hong sitwasyon, pwede rin hong matetanus yung ganun. Hindi ho pwedeng ang sugat na open, nakabukas, walang takip. Kesa ang parte ho ng katawan ninyo, kaysa paa, kay breast cancer, kay pigsa na open pa, kailangan nyo hong takpan. So tandaan nyo ho yan, hindi lang sa pako na may kalawang, hindi lang sa alambre na may kalawang, basta ho open wound. Hindi lang ho sa kalawang, kahit na ho yung ang paa may mga crack heel, syempre bitak yun, di ba? Pag actually ibuka mo yun, open na rin yun Tapos nakatsinelas lang. Kahit ho hindi mapako, yung paglakad-lakad sa tsinelas na napapasukan ho yan ng lupa, pwede rin ho kayo matetanus sa ganyan. So tandaan nyo ho yan sinabi ko para hindi ho ignorante na wala ka namang sakit o breast cancer. Ang ikinamatay hindi yung breast cancer, yung tetanus. Tinuruan ho, in short, yung pasyente, tinuruan namin maglinis ng wound, ng aseptic technique. Ibig sabihin, yung hindi siya makakapag-introduce ng bacteria. Kailangan yung itatapal niya doon na gasa, sterile. When you say sterile, zero germs. Hindi ho sanitize lang. Tulad ng alcohol, sanitize lang ho ang nagagawa ng alcohol. Napatay yung ibang mikrobyo, pero hindi ho zero germs. Pag may itatapal ka sa wound na gasa, kailangan ng bibilin mo sterile gauze. Meron kasi hong gasa na hindi sterile. So emphasize mo, bulak, kung gusto mong gumamit ng bulak, sterile cotton din ang bibilhin mo. Then, kung hahawakan mo yung sterile cotton, hahawakan mo doon lang sa likuran. Pero yung itatouch mo doon sa sugat, hindi mo pwedeng hawakan yun. Pag yun ho nahawakan nyo or na ilapag nyo na o nasagi na ho yun sa kahit na hindi na ho yun sterile. Ganun po yun. So, kaya kung wala ho kayong sterile cotton, paaanuhan nyo na lang ho yun. Papatakan nyo ng panlinis like hydrogen peroxide. Hanggat bumubula ho yan, ibig sabihin may bakterya pa. Then, tsaka nyo lagyan ng betadine. Ang betadine ho, importante yan. Bakit? Right there and there, once nilagyan nyo na ho yan, betadine, zero germs na ho yan. Right that specific moment. Kaya nga ho sa ospital, bago ho maghiwa ng ooperahan, pinapahiran ho ng betadine. Kasi immediately ho patay ang mikrobyo. Then, starting from there, at saka yun, pinatakpan ho namin ng Tegaderm. So yung Tegaderm ho, maganda ho yun kasi hindi didikit dun sa sugat. So linisin ang open wound, soap and water muna, paduguin kung may dugo. Then, itong hydrogen peroxide, then betadine, then topical antibiotic, pwede hong Bactroban or other brands, then patuyuin ho ng konti, tsaka nyo ho takpan ng Tegaderm na lang po. Kasi pagka ho wet yung klase ng wound, pag nilagyan nyo ho kasi ng sterile gauze, dumidikit po Pagtanggal nyo para palitan ng cover, lalo hong nagdudugo. So, Tegaderm ho, mas okay.
So, hindi ho siya didikit. And sterile din po yun. Now, kasi ho yun ang proper wound care. Kasi si tetanus ho, kadalasan niya nakakapasok sa any open wound. So, you should know how to properly clean yung open wound with aseptic technique. Ibig sabihin ng aseptic technique, sterile way. Ang kamay ho natin, kahit kahuhugas nyo lang ng soap and water, hindi ho yan sterile. Tapos nag-alcohol kayo, hindi ho yan sterile. Na-sanitize nyo lang, but hindi ho yan zero germs. How soon kaya ang isang cut o sugat para ho kailangan makapagpalagay ka ng tetanus shot. So, kailangan ho within 24 hours, as much as possible. So, kailangan ho magpa-anti-tetanus shot ka ho. Kasi ang mga ganyan, lalo na ho kung para rin hong rabies yan, kung mas malapit ho ang open wound or kagat, animal bite, kailangan nyo rin ho ng anti-tetanus, hindi lamang ho anti-rabies. So, anti-tetanus din po. So, mas malapit ho bite or open wound sa brain, mas kailangan ho immediate. Kasi ho, ang neurotoxin ng tetanus or rabies, umaandar ho yan paakyat sa nerves natin every single minute, inch by inch. So, kung ang kagat ho, halimbawa ng aso or pusa sa face, naku po, napakadelikado po dahil nasa face na ho and sa kamay, mas malayo-layo ho kung sa paa. Pero pagka sa kamay, sa muka, sa panga, ay kailangan ho ASAP. Kasi yung neurotoxin ho, pagka ho ang pasyente nanigas na or nag-lockjaw na, ano ho yan, 50-50 ho yan. Kung masisave pa kayo ng anti-tetanus, kung natetetano na ho kayo. Kasi ho, ibig sabihin, pasok na ho doon sa brain. Kailangan ho, mas maganda ang laban or prognosis, dapat maglalagay kayo ng anti-tetanus bago pa ho magkaroon ng symptoms ng paglalakjo ng pasyente. Once may symptoms na ho kayo ng naninigas, nagma-muscle cramps na ang leeg ninyo, ang tiyan ninyo, ang panga ninyo, ibig sabihin ho nakarating na ho sa brain. And paano ho ba magbigay ng anti-tetanus, no? Kasi ho, ang tetanus, fatal or nakakamatay siya. So, halimbawa ho, nag-shot kayo ngayon, first shot ninyo. Ang second shot ho ninyo is what? After 1 month. Then, ang third shot ho ninyo is on the 6th or 12th month. Then, every 10 years na ho. Okay, so ulitin natin. Nag-shot kayo ngayon. Ang second shot ninyo, 1 month. So, ang third shot ninyo, 6 months or 1 year. O sabihin na natin, para madali nyong matandaan, first shot ngayon, then after 1 month, then after 1 year, then 10 years. Yun, para ho matandaan ninyo. Sa babies and children, of course, before 2 years old, usually ho kasi yung before 2 years old, yan ho yung kasama pa sa DPT ng pasyente. Kaya nga ho DPT, diphtheria, pertussis, tetanus. So, tatlong vaccine na ho yun. Yung T sa DPT, tetanus po yun. Usually naman ho yan, hawak pa ho yan ng pediatrician. Then, before 2 years old. Then, another dose, pagdating ho ng 4 to 6 years old. Then, another dose sa 11 to 12 years old. So, tandaan nyo na lang ho, after 2 years old, para matandaan nyo na 6 years old and 12 years old. Para ho hindi magulo sa isip. And bakit ho importante na ang paglalagay ng anti-tetanus is nakaschedule ang vaccine para ho to stay fully immunized ang pasyente. So, para ho ibig sabihin, hindi pa ho bagsak yung antibodies sa katawan ng pasyente, kailangan malagyan mo na ho uli. Kasi kung nag-lapse po, hindi ka nakapag-inject, pabagsak na ho yung antibodies sa katawan. Kung nagkataon ho na doon sa in-between, nabagsak na yung antibodies ng vaccine, saka ka nakagat or napako o nagka-open wound, matetetano ka. Kasi, nakalaktaw ka ng 1 taon, 2 taon. Dapat nag-booster dose ka na. Nakalimutan mo. So, pwede ka magkatetano. So, kung hindi ka nakapagpalagay agad, kasi bumagsak na yung antibodies, wala ka ng protection. And sino lang ho ang medyo exempted
sa anti-tetanus kung ang pasyente ho ay may severe allergic reaction doon ho sa previous dose niya ng any vaccine. Kasi it might cause anaphylactic shock. Halimbawa ho, may history ang pasyente ng kahit na ho hindi tetanus, any vaccine na nagkaroon ho siya ng severe allergic reaction, medyo careful ho. O kung hindi naman kailangan talaga, wag na ho magpalagay ng anti-tetanus kasi po baka ho mag-anaphylactic shock ang pasyente. And anaphylactic shock is also fatal. So mamimili ka, parehong fatal yung tetanus and anaphylactic shock. Pero alin ang mas mabilis? Ay, mas mabilis ho ang anaphylactic shock. In seconds and minutes, patay ka ho sa anaphylactic shock. Ano ho ba yun? So, ayun ho ay mga rare but severe allergic reaction that can be deadly pagka hindi nyo ho na-treat it right away. Most often cause ho yan minsan sa pagkain, insect bites, or certain medication, at ang gamot ho dyan kailangan ng shot ng epinephrine immediately. Hindi ho oras, minutes kailangan makabili ka niyan. And kaya nga ho dapat ang may mga severe allergy, magpareseta kayo sa doktor niya para lagi kayong may baon ng epinephrine. Tapos i-intramuscular nyo na lang ho sa sarili ninyo. Kasi ho, kung magpapadala pa kayo sa ospital, it might be too late. Ang nangyayari ho dyan, halimbawa, sa bakuna ho siya nag-react. Unti-unti ho sisikip na yung airway niyan. Magnanamb ang katawan, tapos so mahihirapan ng huminga. Bibilis na ho ang heart rate. Emergency ho ang sitwasyon ng pasyente. Kasi ho, kikipot yung airway niya. O paano ho makakadaan yung hangin? Hindi ho makakahinga. Kung malayo ang ospital, wala na ho ang pasyente baka makarating ng ospital. So, masabay ho niyan, kung may mga kung nagtetetanus ang pasyente, binibigyan din ho yan ng metronidazole, 500 milligrams, injectable IV every 6 hours, and Pen-G or penicillin G, 2 to 4 million units IV every 6 to 8 hours. So, halimbawa ho, may suspetsa kayo kung baka na-tetanus ho kayo. Pwede ho kayong magpa-vector scan sa clinic. Nakikita ho ng vector scan ang mikrobyo tulad ng tetanus. Then, pwede ho kayong magpa-blood cleansing para ho ma-wash out. But still, maglalagay pa rin ho tayo ng anti-tetanus. And because yung blood cleansing ho natin like laser, high-dose vitamin C, ultraviolet, and also nakapapatay ho yan ng germs aside from bacteria. Sa pulpo yun. So malaki ho ang maitutulong ng ating blood cleansing, the vector scan, and Rife machine. Pwede ho nating i-program ang tetanus sa Rife machine to penetrate the body of the patient to help the patient prevent or treat tetanus. So, Ivy? Po dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Ang pumuli sa usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doktor ni 0977. Hingi po ako ng tulong para sa katawan ko na mahina. 67 na ako. Ano po ang gamitin ko na panglunas sa kahinaan ng hips ko, shoulder at sa tuhod ko? Turuan mo ako mabili ako ng medicine. Maayos pa at mataas pa ang buhay natin. So ganito po kasi yung tinukoy ninyo shoulder, joints, parang puro joints. So posible ho kasi 67 na kayo, baka ho may osteoarthritis na kayo, but at the same time, posible ho kasi may iba pa kayong karamdaman. So kinakailangan ko ho kayong ma-check up. Hindi ho basta pwedeng ganun-ganun na lang na pe-prescribe ako sa inyo ng any medication na hindi ko ho kayo natignan. So kung sa gamot ho, magagamot ko ho kayo, kaya ko kayong palakasin, kaya ko kayong palakarin ng mabilis, pero ho ang pakiusap ko, magpa-check up ho kayo sa akin para ho ma-properly diagnose ko ho kayo. So, wala tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ho yung magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street ho. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista ho kayo ahead. So, Ivy, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412.
0922-875-2899. Pwede rin po kayo mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho, just in case kayo ho ay may asymptomatic or walking pneumonia. Always remember na lahat po tayo nagdaan sa 2 taong pandemic. And sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, still on promo, and sabayan nyo na rin ho ng detoxification and blood cleansing program kasi yan hong 2 procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para ho dun sa wala namang karamdaman, gusto lamang magpaputi, magpaganda at magpalakas, meron ho tayong beauty drip. And paki-like, share, and subscribe po. Type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. IB? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sa inyong katotohanan. Salamat.